Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, merong isinagawang pinakabagong pag-atake ang Israeli forces sa mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran sa Syria at ito ay sa Hama Region. 14 naman ang kumpirmadong nasawi. Ang pag-ataking ito ay kinumpirma mismo ng Syrian government. Kahapon lamang, araw ng Linggo, September 8, 2024, sinabi ng Syrian state media na sana habang tahimik ang kanilang lugar at nagsasagawa ng mga normal na activities, hindi alintana ang mga susunod na mangyayari. Nang biglang umalingaw-ngaw ang maraming pagsabog, kaliwat kanang mga pagsabog ang narinig ng mga residente. Yun pala ay meron ng pag-ataking nangyayari sa kanilang lugar. Ayon mismo sa pamunuan ng Syria, ang kanilang air defense system ay sumalubong ng maraming pag-atake at tinarget ang kanilang maraming lokasyon na nasa Hama countryside. Ayon mismo sa gobyerno ng Syria, maraming mga lokasyon sa kanilang lugar ang tinarget ng napakaraming missiles. Inamin mismo ng Syrian government na maraming mga lokasyon sa kanilang lugar ang sapul na sapul sa missile strike. Pero ang ilan dito ay kanila raw napabagsak. Ang balitang ito ay nagmula mismo sa military ng Syria at ito ay ibinalita sa Sana News. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang Syrian government tungkol sa pangyayari maliban sa kumpirmado na 14 ang nasawi. Marami ang mga nagtatanong kung sino raw ang may gawa nito. Hindi naman ito pwedeng gawin ng Iran sapagkat ang Iran ay sumusuporta sa Syria. Hindi rin daw pwede itong gawin ng Hamas sapagkat merong mutual understanding ang Hamas at Syria, lalong-lalo na ang mga militant group dito. Lalong hindi rin ito gagawin ng Hezbollah dahil ang Hezbollah at mga militant group sa Syria ay kapwa sinusuportahan ng Iran. Ibig sabihin, magkapatid lamang ito. Pero nang magsalita ang Syria at sinabi rin mismo ng Syrian state media, wala silang ibang pinagbibintangan sa naturang mga pagsabog kundi ang Israel. Ang balitang ito ay kinumpirma din mismo ng The Jerusalem Post na ang talagang pinaghihinalaan na may gawa nito ay ang Israel. Ayon sa local health official ng Syria, maliban sa 14 na kumpirmadong nasawi, meron ding mga 43 mga tao ang malubha ang sugat na natamo. Sa kasalukuyan ay meron ding mga nag-aagaw buhay sa naturang airstrike. Ayon sa mga eksperto, hindi malayo na Israel ang may kagagawa nito dahil hindi ito ang unang pagkakataon na inatake ang naturang lugar. Naaalala nyo ba noong mga nakaraang buwan na isang embahada ng Iran na nakabase sa Syria ay pinulbo sa pamamagitan ng airstrike at ang pinagbintangan dito ay Israel? Pero hindi ito inamin ng Israel. Dahilan ng pagkagalit ng matindi ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei at nagdesisyon na magsusukli sa Israel. Ilang araw lamang ang nakalipas, 320 missiles, rockets at drones ang pinalipad ng Iran papuntang Israel. Pero ito ay pinabagsak ng Israel kasama ang Jordan, United States of America, UK, maging ang Saudi Arabia. Kaya sa isang pinakabagong nangyari na pag-atake sa Syria, ang pinagbibintangan ay Israel. Hindi nagsalita rito ang Israel, hindi nila inamin ang naturang report. Pero wala daw duda na Israeli forces ang may kagagawa nito. Bakit? Dahil ang lugar sa Syria na isinagawa ang airstrike ay lugar na naroon nakatira ang Iranian military expert at involved siya sa pagmamanufacture ng mga weapons at hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na binomba ang naturang lugar. Ito ay ang lugar ng Masyaf. 2 regional intelligence sources ang pinagmulan ng naturang balita. Dahil sa lugar na ito, ginagawa rin ang isang major military research center for chemical arms. Dito ipinoproduce ang maraming mga armas. At alam nyo ba kung para saan ang armas na ito? Gagamitin ito ng Iran panglaban sa Israel at US. Meron ding mga nagsasabi na kung hindi Israel ang may kagagawa nito, walang iba kundi US. Israel at US ay malapit
na magkaibigan. Pero hindi binanggit ng Syria ang USA sa naturang strike. Pero paulit-ulit na binabanggit ng Syrian government sa pamamagitan ng Syrian media na talagang Israel ang may responsible sa naturang pag-atake. Pero ayon sa report ng Reuters, isa sa mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita buong mundo ay hindi naman inaamin ng Israel ang immediate attack sa Syria. Kung kayo ang tatanungin mga mahal kong kaibigan na sumusubaybay sa kaguluhan ngayon sa Middle East, naniniwala ba kayo na Israel ang may kagagawan sa naturang strike sa Syria? Marami ang mga naniniwala na malaki ang possibility na Israel ang may kagagawan. Bakit? Sa kaguluhan kasi ngayon ng Israel at Hezbollah, alam nyo ba na malaki ang papel ng Syria? Bakit? Ganito kasi yan. Ang Syria kasi ay isang napakahalagang lugar para sa Iran. Bakit? Dahil dito nila ibinabagsak ang kanilang mga armas gaya ng missiles at mga bomba papuntang Lebanon. At ito naman ay ibinabagsak sa terrorist group na Hezbollah. Ngayon, kung sa pamamagitan ng isang lugar sa Syria na kung saan ito ang bagsakan ng mga armas ng Iran papuntang Lebanon, kung ito ay masisira, ibig sabihin, mawawalan ng mga supply ng armas ang Hezbollah. Ngayon, ang Hezbollah at Israel ay matindi ang tensyon. Katunayan, nito lamang nagdaang Sabado at Linggo, merong matinding palitan ng mga missiles at drones ang Israel at Hezbollah. Kaya, para mapilayan ang Hezbollah sa pamamagitan ng hindi na ito mapunduhan ng mga armas, ay kailangang sirain ang daanan nito at ito nga ang isa sa lugar sa Syria. Galit na galit dito ang proxy ng Iran sa Syria at ayon mismo sa proxy na ito na ibinalita naman ng The Jerusalem Post, maraming beses na raw na tinatarget ng Israeli forces ang daanang ito. At halimbawa na raw dito noong April 2024 sa Damascus, ang Israel ay nagsagawa ng isang major strike. Binomba nito ang Islamic Revolutionary Guards Corps facilities sa Damascus. Kung sa report ng The Jerusalem Post, allegedly pa lang ang Israel na nagsagawa ng pag-atake sa Syria, sa report naman ng Al Jazeera ay kumpirmado na sila na Israel ang may kagagawan sa naturang pag-atake at 14 nga ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa report ng Al Jazeera, 11:20 Sunday umatake ang Israeli army sa Syria. Ayon sa pamunuan ng Syria, ang naturang mga missiles ay dumaan daw sa airspace ng Lebanon sa northwest na bahagi nito at ito ay nagmula sa Israel. Ipinapalabas din ng Syria na ang ginawa ng Israel ay isang paglabag sa aerial territory ng Lebanon.